560 kilograms, di ba? May nahuli sila. 560 kilograms. Ano nangyari doon? Oh. Ano nangyari doon? Nailabas ba nila? Mga palangga, yung ano na yon, yung kung sino ang nasa likod na yon? Mga palangga, lagi ang pagbang malaking ganyan, malalaking paghuli, ang report ay what? Abandoned shipments. See? Ang nakalagay, abandoned. Kasi ayaw nilang pangalanan etong nasa likod nitong shipment na ito. Stupid. Di ba? Gaano kahirap para tukuyin itong mga nagpapa-ship nitong mga kontrabando na ito. Tapos ilalagay na lang nila laso, abandoned shipment. Tapos pag ginawa kasi ng tama ng mga intelligence, mga lawyers, mga agent, kunyari, lagay nyo dyan si Martin Araneta, okay? Ang ano niyan, ang may-ari ng shipment na yan. Ang gagawin nila, so tanggalin mo yung pangalan na yan. Matadamay tayo yan, bata. Baka matanggal tayo ni Lisa sa trabaho. I'm just giving you an example. Okay? So kaya ang pinapalabas nila, ayon sa ating mga palangga, sa PIDEA at sa mga lahat ng ahensya na may kinalaman dito, hindi ni-declare nila na abandoned shipments. Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Hoy, 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 hoy. Umisig ka na Pinoy. Actually, before pa na, bago ko pa ito nilabas, itong PIDEA information na ito, na dokumento na si Kuting ay kasama doon nga sa pulburon list, mga kababayan. December pa lang, inulat ko na sa inyo na nire-reassign itong mga agent, mga lawyers sa loob ng PIDEA at pinagtatanggal sila, pinagtatapon sila, tinanggal ang trabaho, ginurgur sila mga palangga dahil juang, okay? Juang itong si Lasso. At syempre, ang boss niya, mga juang, ang boss niya si Lisa. So natural, magmamana siya sa kabarumbaduhan at pagtitrip, paggigipit dito sa mga lawyers. Katulad na lamang yung ipinakita ko sa inyong video na 5-minute na kung saan ay dinibdiban niya itong si Attorney Delgado na wala na nga ngayon dyan sa PIDEA dahil kanyang ginigipit. So, here, another expose. I will post this later. Okay? Ngayon, Lasso, sabihin mo kung AI to, ha? Sabihin mo kung AI to. Hold your breath, darling. Okay, here. So, dahil pinahihirapan po ng gobyernong ito, ni Bangag Jr., ni Lisa Tanas, at sa pakikipagsabwata ni Lason, okay? Director General Lason, Chief of PIDEA, ang ating pong mga kawawang lawyers na nag-aral, nagsunog ng kilay para sila ay maging ganap na profesional. Ito po ay, sabihin mo nga ito, Lasso, ay, ba't ganyan? Okay? Ito, Lasso, sabihin mo nga ito kung AI to. Dami mong alam eh, dami mong kasinungalingan. Ito ha, pakita ko lang palangga. Okay. Lasso, AI ba yan? Mga palangga, do you think AI yan? Okay? Ayan, pakita ko lang. Isa-scan ko lang muna sa inyo, tapos i-explain ko yan. Mahaba ko sa yan. Okay. Ito, Lasso. Okay. Etong mga hanash mo, AI ba yan? AI ba yan, mga palangga? May logo, ayan, may bagong kasinungalingang Pilipinas. Ayan, o. Okay? Ayan. Gusto ko lang, i-post natin ito mamaya. Ayan po, medyo mahaba lang, pero so, okay. Ano po itong dokumentong ito na gustong iparating sa inyo ng ating mga kawawang PIDEA agents, PIDEA lawyers, na ngayon ay pinagtitripan, ginugurgur sila isa-isa nitong Lasso at ang kanyang mga kasabwat. Mga kababayan, kaya ginigising ko ang inyong mga diwa. Kaya i-challenge ko na naman ngayon itong jutang ginemis na gobyernong ito na si Lasso. Kung sasabihin na naman niya AI to.
Ngayon, ito pong dokumentong ito, pinaparating sa atin ng ating mga palanggang mga lawyers and agents sa loob ng PIDEA, okay, na sila mga palangga ay pinagtatatamnan ng mga kaso ang itong mga lawyers na ito na pinagdududahan niya na puting ahas. Hindi naman yun, iisa lang naman ang puting ahas ko dyan. Tapos idadamay mo lahat. Kaya wala talagang leadership skills. Well, how can you be a leader kung bangag ka? Okay? So ngayon, itong basahin ko, ito. For all PIDEA lawyers, from acting Director, Legal and Prosecution Service, subject, Director's General Directive, request for written authority to practice ATP law. April 4, 2024 to undate. Okay? Very, very, what do you call it? Mahaba. Pero, ito po ay, basahin ko itong, itong drama ni Lasso. Okay? Sabi dito, on March 5, 2024, this service forwarded to the Office of the Director General through CSWD, dated March 4, 2024. The respective request and signed undertakings of PIDEA lawyers who intended to request for a written, limited authority to practice law. Unfortunately, the same was disapproved by the Director General during March 7, 2024 meeting with LPS lawyers and other lawyers from NQH. In the said meeting, the Director General reiterated his authority to grant, Director General si Lason, to grant permission to practice law. Also, he informed that the attendees that is willing to reconsider his decision as long as we can provide specific undertakings that address the following concerns of the agency will. 2, case tracking, conviction rate, decongestion of PIDEA detention facilities, Pero, masyadong mahaba yan. Explain natin sa inyo kung ano ang nangyayari ngayon sa PIDEA. Ang nangyayari po ngayon sa PIDEA, ang ginagawa ni Lasso upang ipagtanggol yung kanyang mga kasabwat. Okay? Ipagtanggol yung narrative niya na tama lang daw yung pagtatanggal sa mga lawyer na ilipat itong mga abogado sa mga bundok ng hibok-hibok. Kasi eto yung mga abogado, ito yung mga agent na gumagawa ng tama. Yun ang tinatamnan niya ng kasinungalingan, pinipresent niya kay Kuting. Kasi nga naman, kasabwat niya si Kuting at si Lisa Tanas. So, gina-justify niya na itong mga lawyers na ito ay kailangan tanggalin o ilipat sa mga malayong lugar at ilayo sa kanilang mga pamilya, mga palangga. Ganito po kasama ang pamunuan ng PIDEA dahil bangag ang presidente ninyo. At yung kanyang kasabwat dyan, palangga, etong, naulat ko na rin to sa inyo, itong direktor na si Bitong. Si Bitong, aka Kalbo, ang tawag dyan sa kanya. Ang ginagawa nila, mga palangga, gumagawa sila ng mga peking report. Okay? Dahil alam ni Lasso na yung kanyang principal, ang kanyang presidente ay bangag. At si Lisa Tanas bangag din. So, tinitake advantage sila. Well, dapat na sila ay parehong intensyon para guluhin ang buhay nyo dyan, sirain ang kinabukasan ng Pilipino. Gumagawa sila ng mga peking reports papunta sa Malacanang na sinasabi nila itong mga abogado na ito ay ganito, ganyan, gumawa ng chuchu-chuchu. Pero ito ay mga tanim kaso o fabricated. Sino ang author ng mga pag-fabricate ng mga istoryang yan? Si Lasso dahil idol niya si Liza. So gumagawa sila ng mga fabricated story dito sa mga kawawang abogado, agent. Kaya nga nakakarating to sa atin mga palangga, mga report eh. Okay? Pino-forward nila sa Malacanang para ma-justify yung kanilang pagtanggal sa tao kasi papalitan nila ayon sa ating source sa loob. Ang pinapalit nila ay yung pwedeng magprotekta sa mga polboronic. When I say pwedeng magprotekta, yung pwede niyang kasabwat sa kanilang illegal dealings sa loob ng PIDEA. So yung mga fake, mga palangga, mga peking, mga report, ay ginagamit ni what? Ginagamit nila para maging, ito, si attorney ganito ganyan, si attorney Maharlika, si attorney Zorro, kunyari, ay sinasabi na may ginawa ito. Pero ang totoo, mga kababayan, ang gusto nilang ipalit, yung makikipagsabwatan
sa kanila. Alright? So ngayon, itong kasabwat dito ni Lasso, mga palangga, I see yung SJ niya, yung SJ Peralta. Okay? Imagine ninyo, mga kababayan, kung ganitong klaseng gobyerno natin, yung PDEA na supposedly ini-ensure niya na mahuli ang mga malalaking sindikato na katulad ni Sayarot. Remember Sayarot? Nakasama ni Marcos Jr., ni Tambaloslos, ni Lisa sa New York. Kaya talagang hindi mahuhuli ang mga malalaking isdang sindikato kung si Lasso at si Kuting, si Lisa ang nandiyan. Dahil sila ay magkakasabwat. Kitang-kita naman mga kababayan. Okay? So ngayon, itong PDEA na ito, okay, ang ginagawa nila at yung mga kasabwat nga nila, so mga kababayan, kaya nakikita ninyo mababa yung turnout ng hulihan ng pulburon. Bakit? Nahuli na si Sayarot, pinakawalan pa. May narinig ba kayo na mga nahuling big time na malalaking sindikato na nakulong? Wala. Madalas sa balita, may nahuli pero hindi alam kung sino. May pinapakita silang pulburon pero hindi nila nahuli yung taong nasa likod. Bakit? Kasi ayon sa ating puting ahas, sila-sila din. See? Sila-sila din mga palangga. Kaya mababa yung turnout o yung result ng kanilang paghuhuli-huli dito. Kaya eto mga palangga, naaalarma ang mga tao sa loob ng PDEA. Dahil ang organisasyon, okay, yung kanilang, the organization, the PDEA, ay walang kredibilidad at walang maipapakitang mabuti sa taong bayan dahil mismo, pinakita ko nga sa inyo ang video nila so kung paano niya dibdiban ang abogadong si Attorney Delgado. Remember that video mga kababayan? So, ito yung resulta ngayon ng PDEA na sila ay walang kwenta, walang kredibilidad. At doon pa lang sa kanilang pag-debunk doon sa paper o sa document na ipinakita ko, yun ay makikita mong bangag sila. Puro sinungaling. Kaya wala silang matataas na mga taong nahuhuli at walang kwenta yung kanilang mga drug operation, chucho, kasi sila ay magkakontsabahan. Pag gumagawa ng kabutihan, itong mga agent, itong mga lawyers na nandiyan sa investigation department, ang ginagawa po, ayon sa ating puting ahas, kunyari ikaw, palangga, tignan natin. Si Queen, okay, si Leo, andito pa si Lisa Marcos Hitad, okay, nandito. Okay, si Mike, kunyari. Ngayon, mga kababayan, ang ginagawa nila, kunyari ikaw ay agent, ginagawa mo yung trabaho mo, once na nakasakote ka at na laman ni Lazon, okay, ni Director Lazon sa lipunan yan, ay liligwakin ka. Iinventuhan nila ng kwento, dadalhin sa Malacanang, hindi naman nagbabasa si Kuting ng mga report na yan. Hindi naman sila, paano pa magbabasa yan? Bangag yan. At bakit naman ipapahuli ni Marcos Jr.? Itong mga malalaking isda na supposedly huhulihin, you know, or what I mean, yung mga fabricated story nila. So kasi, siya mismo ay bangag, siya mismo ay nakipagkuntsabahan dito kay Sayarot, bit pa nila sa kanilang mga state visit. So definitely, kahit anong report na gawin ni Lasso, approve lahat yan. Lahat ng kasinungalingan, wala nang thorough investigation, bakit ganito, bakit yung lawyer na ganito, Kasi mga kababayan, wala naman talagang planong linisin ni Marcos Jr. ang bayan natin para hulihin ang mga pulboronic manufacturing? Kasi they're part of it. Part siya, maliban sa sumisinghot ang jutang ginimis na presidenteng ito, based dyan sa ating sa dokumento na hinarang ng ng panahon ni Noynoy ay they are part of the business. They are part of the business, mga palangga. May nakita ba kayo na mga hinuli na mga tawag dito yung mga international syndicate na pumapasok? Meron ba kayo nakita kumpara yung mga in the past ng mga nakaraang mga administrasyon, hindi lang kay Duterte, kay Noynoy? Wala. Kasi tayo na nga mismo nag-i-export sa Australia, 'di ba? Yung na-intercept ng Australian Federal Police, 'di ba? Bago pag pumasok man mga palangga, nakatimbre na kaagad sa mga tiwali diyan sa PDEA. What do you expect?
kung si Lasso ay nandiyan dyan? What do you expect kung ang presidente nga ninyo ulit-ulitin ko ay bangag, bangag, bangag? At kaibigan nila ang nagmamanufacture ng pulburon. Walang mahuhuli, labas-pasok mga sindikato na may bit-bit o may ilalabas na pulburon kasi they are part of it. Diba? Yan ay ayon sa ating mga informante at sa mga pinresent na natin dahil mismo ang sindikato o ang nahuling si Sayarot na supposedly non-bailable ay nakakalaya at binigyan pa ng security ng Marcos Jr. Ayon yan mismo sa mga taong nasa loob ng gobyerno na nakikita nila ang ginagawa ni Marcos Jr., ni Lasso, na imbis na ikulong itong mga sindikato ay binibigyan pa ng seguridad. So ano na lang ang future mo, mga kababayan? Ano ang future ng mga anak ninyo? Okay? Imagine 2 years ago na, magdadalawang taon na, simula nung umupo itong si Lasso na ito, lalo kayong nilalason sa pulburon. Di ba? Ano ba yung malalaking, sabi ko nga, may malalaki ba silang nahuhuli? Wala. Okay? Yung 560 kilograms, di ba? May nahuli sila. 560 kilograms. Ano nangyari doon? Ano nangyari doon? Nailabas ba nila? Mga palangga, yung kung sino ang nasa likod na yon? Mga palangga, lagi ang pagbang malaking ganyan, malalaking paghuli, ang report ay what? Abandoned shipments. See? Ang nakalagay, abandoned. Kasi ayaw nilang pangalanan etong nasa likod nitong shipment na ito. Stupid. Di ba? Gaano kahirap para tukuyin itong mga nagpapa-ship nitong mga kontrabando na ito. Tapos ilalagay na lang nila Lasso abandoned shipment. Tapos pag ginawa kasi ng tama ng mga intelligence, mga lawyers, mga agent, kunyari ilagay nyo dyan si Martin Araneta, okay? Ang ang may-ari ng shipment na yan. Ang gagawin ni Lasso, tanggalin mo yung pangalan na yan. Madadamay tayo yan, bata. Baka matanggal tayo ni Lisa sa trabaho. I'm just giving you an example. Okay? So kaya ang pinapalabas nila ayon sa ating mga palangga, sa PIDEA at sa mga lahat ng ahensya na may kinalaman dito, hindi ni-declare nila na abandoned shipments. Okay? Or abandoned vehicle. Wala po silang hinuhulong suspect. Kasi itong kaninang pinakita kong dokumento na katunayan na pinagtatanggal nila itong mga lawyers ay gumagawa lamang ng trabaho kaya nila tinatanggal ni Lasso. Gaano kahirap sa inyong mga Pilipino, sa atin, lalo na nandiyan kayo palangga. Pwede naman i-check ng may media yan eh. May mga record yan. Okay? Hindi ko alam ba't hindi ginagawa ng media. Actually, alam natin. Ang kanilang trabaho para i-check sino yung mga yan. Bakit, kunyari, abandon, chuchu-chuchu? Di ba? Sobrang pagpapanggap mo, Lasso. Sobrang kasinungalingan mo. Kayo ni Kuting, na kunyari, anti-droga kayo, ganadadan. Pero kayo, itong gobyernong ito, ang pinakamasahol, pinakamasama sa history ng Pilipinas. Nilagpasan niya lahat ng mga presidente, lahat nilagpasan nyo, yung sinasabi natin, si Noynoy ay pinaka-worst president, pero ito 100 million times worst ang presidente ni Bangag Jr. dahil lahat sila ay nakipagkontsabahan at ang presidente nyo ay isang bangag. Dahil nilinlang tayo, 2 minutes lang ang kanyang pagproseso ng kanyang drug o pulburon test. Sa kasaysayan ng PIDEA ng Pilipinas, ngayon nyo lang nakita kung paano ka-inutil, walang kakwenta-kwenta ang mga nakaupo dahil nga bangag. Nakita nyo na, kayo namang mga Pilipino na nakakanood, nakita nyo na, harap-harapan, nasampal ko na nga sa mukha ninyo ang mga ebidensya na meron kayong presidenteng bangag na bangag at lasing na lasing sa ipinagbabawal na pulburon, mga kababayan. Pero ano ginagawa nyo? Mga kaparian, religious group from all sectors, mga negosyante, maliit, malaki. Anong ginagawa ninyo? Yung iba tahimik kasi nga, pinapaboran kayo ni Lisa, pinapaboran kayo ni Kuting. So hanggang gano'n na lang ba? Pag yan, gumana ang aking power,
lilipulin ko kayong lahat, mga palangga. Kung pag ako umiihipan ko kayo ng pinakamalakas na hangin, di ba? Hindi nyo lahat madadala sa hukay ang ninanakaw nyo sa kaban ng bayan. Ang isipin ninyo ay future ng kabataan. Harap-harapan po, mga kababayan, na ang pulburon sa Pilipinas ay 3-5 na lang. Dahil wala naman silang campaign na talagang kampanya laban dito sa pulburon na ito dahil abala sila sa pagnanakaw, abala sila sa pagtatransport ng pera, abala sila sa pagpapanalo sa loto, abala sila sa pangangamkam, pagtatanggal ng mga lawyers, mga agent na nagtatrabaho lamang ng tama para eradicate itong mga dorogista, mga pulburonik, hulihin. Pero kapag nahuli at kaibigan ni Lisa, labas ka ng kulungan kahit non-bailable offense ka pa. See? Kaya dapat nang hindi lang palitan, sabi nga nitong mga puting aso. Ms. Maharlika, grabe, kawawa po kami dito sa loob. Dapat na talagang palitan nitong si Lasso. Sabi ko sa kanya, you know what? Hindi lang dapat palitan si Lasso. Ang tanggalin nyo, kako, ang presidente nyong bangag. Dahil dyan nag-uugat ang lahat. Kahit tanggalin mo si Lasso at palitan yan ng panibagong Lasso 2, Lasso 3, Lasso 3, you know? Lason, lahat, lason pa rin yan hanggat si Lisa Tanas at si Marcos Jr. ang nag-uupo niyan. Diba? Hindi dapat si Lasso ang palitan, ang bangag na presidente. Dahil pag nawala yung bangag yung presidente, mawawala na yung mga sugapa. Mga sugapa dyan sa iba't ibang ahensya na wala nang ginawa kundi pagkaabalahan ang pagnakaw o pagpapahirap sa inyo. Diba? Ngayon ang question nga, ang sabi nga nitong mga kapalangga natin, Ms. Maharlika, hindi namin alam, you know, kung parang nakikita naman daw ito ni Presidente, sabi ni Presidente Coting. Sabi niya, pero ang hindi namin alam, bakit wala siyang aksyon na ginagawa? O baka, sabi ng mga taga-PIDEA, na matinong mga taga-PIDEA, na-appreciate ni Marcos Jr. Na-appreciate ni Lisa yung ginagawa nila. So, sabi ko nga, nako sir, hindi na tinatanong yan. Ang question is, magkano ang entrega ni Lasso kay Lisa Tanas? Dahil una sa mga expose ko kung natatandaan ninyo, sa PAGCOR, kumukolekta si Lisa ng 100, ayon sa ating source, 150 million a week sa PAGCOR pa lang. Okay? Sa gambling money pa lang. Kumukolekta nga sa Okada, mayroon akong ebidensya dyan. Na hinahamon ko si Lisa, pag kinasuhan niya ako, ipipresent ko sa court ang mga ebidensya ko. Doon pa lang sa PAGCOR, kumukolekta na, wala pa yung Bureau of Customs. Tangina, ang dami mga report sa Bureau of Customs kay Rubio. You know, isa-isa lang. Kailangan ko matulog. Dahil hindi. You know, hindi na tayo sisikatan ng araw. Kailangan ko matulog. But ganun pa man. Itong drug money, itong pulburon money na ito, sabi ko sa informant ko, kasi itong informant ko, mga palangga, may hope pa siya kay Coting. Sabi ko sa kanya, sir, huwag ka nang umasa. Okay? Huwag ka nang umasa na maririnig ang hinaing nyo ni Marcos Jr. Dahil hindi kayo pakikinggan. Nakita nyo na nga bangag-bangag. Kayo na rin mismo, nakita ninyo yung report in 2012 na siya ay nagbababangag dyan sa Rockwell. Ngayon, ito ba? Ito ba yung sinasabi ni Coting na, what do you call it? Itutuloy niya continuation ng sinimulan ni Duterte? Yun ay mga kasinungalingan lang ni Coting kasi para bodulin tayo.